At ang tatalakayin ko sa iyo kapatid na magaganap po sa huling panahon ay nakalagay po sa Daniel chapter 2. Ito po yung itsura, yung isang napakalaking rebulto na nakakasilaw at nakakatakot tingnan. Ang ulong ginto ay sumisimbolo sa Babylon Empire na tinatawag na Gold Empire. Tumagal ang Babylon Empire sa panahon ng 605 to 539 BC. Ang kahariang naghari sa buong mundo pagkatapos ng Babylon Empire ay tinatawag na Medo-Persia, the Silver Empire. Tanyag sa pakikipaglaban ng Medo-Persia sa paggamit ng mga kagamitang pilak na pandigma. Nakalagay sa Cyrus Cylinder yung pagsakop at pagkatalo ng Babylon Empire sa kamay ng Medo-Persia sa Silver Empire sa pamumuno ni King Cyrus of Persia with King Darius. Pangatlo, yung Bronze Empire sa pag-rule ni Alexander the Great. Ang Bronze Empire ang tumalo sa buong Medo-Persia. Ang kanilang kagamitang pandigma ay yari sa tanso. Naghari ang Grecian Empire sa buong mundo sa loob ng 331 to 168 BC, ngunit hindi rin ito nagtagal. Dahil sa pang-apat na imperyo na pumalit sa Bronze Empire ay yung tinatawag na Roman Empire. Ang Roman Empire ay pinakamahabang naghari sa buong mundo sa loob ng 168 BC hanggang 476 AD. Sa kahabaan po nito, nasakop nila ang buong Europa, part of Asia at part of Africa. Sa rulership ng Roman Empire, ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ganon din sa pagkapako ng Panginoong Hesus, ang sumunod mixed iron and clay kingdom. Ang mga daliring bakal at luwad na mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahaging mahina. Ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugang magkakaisa mga pinuno ng mga kahariang ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi, pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. 99% ay naganap na po doon sa prophecy at meron na lang tayong hinihintay sa kapanahunan natin. Yung isang kaharian na maghahari at wawasak sa buong kaharian na isinalaysay po ng Daniel chapter 2, na yung kaharian na tipak na bato na wawasak at dudurog doon sa paa ay ang kaharian ng Diyos na maghahari magpakailanman. Tingnan nyo maigi kapatid, saan na tayo sa kapanahunan na ito? Nangyari na ang 99% po doon sa mga naunang imperyo at mga kaharian. At ang hinihintay na lang natin yung bato na dudurog doon sa paa. Kaharian yon ay hindi matatalo at hindi magagapi kailanman. At ang kaharian na yon ay ang kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24. Tayo ay nasa huling panahon na.